Ikukulong ng Senado si Attorney Vitaliano Aguirre na nakontempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Senadora Miriam Santiago. Sa halip ay pagsasabihan na lang daw ito. Tanggap naman ng Senadora ang naging pasya pero nagpatutsyada pa rin ito kay Aguirre. Nakatutok si Jam Sisante. Kahit matindi ang sikat ng araw kaninang umaga, nagtipon sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni Attorney Vitaliano Aguirre. Hiling nila, huwag nang parusahan si Aguirre kahit na cite for contempt ito noong Miyerkules para sa pagtatakip ng kanyang tenga sa impeachment trial habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago. Sana makita na naman na there was no intent to disrupt the proceedings or disrespect the Senate. Makita ng mga senador to. Wala po siyang pagkakasala sa kanyang ginawa. Ang kanya pong ginawa ay parang depensa lamang sa sarili sapagkat yung dignidad po niya ay lalo tigit yung mga kasama sa prosecution ay para ng nilalait. Natupad naman ang kanilang hiling dahil nagdesisyon ng mga senador sa isang caucus na huwag ikulong si Aguirre sa Senado tulad ng karaniwang ginagawa kapag nakokontempt. I-admonish yung pagsasabihan lang daw ng Senado si Aguirre. The impeachment court, although there is evidence of an act that may be considered contemptuous of the court, would not impose a penalty with respect to loss of freedom on Attorney Aguirre, but simply to admonish him to be more careful henceforth with his conduct as a member of the prosecution panel. Ito raw ang naging desisyon ng mga senador para hindi na lumaki pa ang issue. Tanggap naman daw ni Santiago ang naging desisyon sa caucus dahil humingi na raw ng tawad si Aguirre. Manatandaang lumikha rin ng sari-saring reaksyon sa publiko ang issue. Kabilang na rito ang sermon ng paring si Father Catalino Arevalo na nagsabing mapupunta sa impyerno ang senadora dahil sa umano'y pang-insulto sa prosecution panel. Sagot doon ng senadora, wala raw impyerno at tanggap man niya ang sorry ni Aguirre. May patutsyada pa rin siya sa abogado. That EPAL lawyer really had to be taught a lesson because he went there for the purpose of publicizing and exposing himself. He had a little prepared speech and it was completely defiant. That's the best way to send a judge to the funeral parlor. It was a galactic act of EPAL. Minaliit din ni Santiago ang bilang ng mga taga-suporta ni Aguirre na tumungo sa Senado. I must say that I was underwhelmed. I was elected by millions of Filipinos in the May 2010 elections, so I'm not likely to be impressed by about 50 people. Nang humarap sa media si Santiago, nahihilo raw siya at 140/90 daw ang kanyang blood pressure. Biro ng senadora. If I fall dead, just tell the hospital that I'm donating all my organs to that lawyer who apparently needs them. Kwento ni Santiago, tumaas din ang blood pressure niya matapos ng komprontasyon nila ni Aguirre noong Miyerkules, pero sinunod daw niya ang payo ng kanyang ama na sumuntok na lang ng punching bag kapag tensyonado, kaya umayos din daw ang kanyang lagay. I went to the basement, I hit my punching bag until it fell to the floor because it wasn't properly hung. And then I ran to the second floor to my room and sat in my jacuzzi to get a water massage. And after that, I just fell straight asleep. At nang tanungin naman kung dapat gawing rated PG ang impeachment trial gaya ng ipinapanukala ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA. I don't think so. Nothing shocks young people. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras. Nagpapasalamat naman si Atty. Vitaliano Aguirre na pagsasabihan na lamang siya ng Senado at hindi siya ikukulong dahil sa kanyang ginawa. Kwento ni Aguirre, natutunan daw niya ang pagtatakip ng tenga sa kanyang apo na nasa Amerika. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pa man inaanunsyo ng impeachment court ang parusa nito kay dating private prosecutor Attorney Vitaliano Aguirre na kaempake na ang gamit nito para sa inaasahan niyang ilang araw na pagkakulong sa Senado. Naka-contempt of court si Aguirre matapos siyang magtakip ng tenga habang pinagagalitan ni Senador Miriam Defensor Santiago ang prosecution team. Gayunman, hanggang ngayon, wala raw siyang pinagsisisihan at handa siya sa parusa ng Senado. I did it in the name of decency
fairness and justice. Hindi porke magaling ka, you have to show off your intelligence, your knowledge. Hindi ganun eh. Kahit anong galing mo, kung hindi naman maganda ang pag-uugali mo, wala ka rin. You're nothing. Buo rin ang suporta ng Mrs. de Aguirre sa kanya. I stand by him. Kung ano man yung nagawa niya, that's what he said. Yun ang action niya, hindi niya pinagsisisihan. At pinaniniwalaan namin na ang pinaninindigan lang naman niya, yung respeto, yung dignidad. Kinausap din ni Attorney Aguirre sa pamamagitan ng internet ang kanyang apong si Alisa na nasa Amerika. Nagbiro pa ang 4 na taong gulang na bata at tinakpan ang kanyang tenga. Sabi ni Aguirre, kay Alisa niya natutunang magtakip ng tenga. Parehong-pareho lang kami. Ayaw ko rin marinig yung sound eh. Pag yung nakakatakot yung mga movie, yung mga horror movies. Pero nanonood sila, but yung dalawang apo ko, yung isa doon sa anak ng abogado. Ganun, parehong-pareho yung mga bata. Pasado 2:00 ng hapon, nakahinga na maluwag si Aguirre matapos i-anunsyo ng Senado na admonition o pinagsabihan lang siya sa kanyang ginawa. Puta ko nagpapasalamat sa mga kay Senate President Enrile na alam kong fair. I do not deserve any penalty sapagkat I am the victim in this situation. Kaya mabuti rin po naman at siguro nakikita nila yung ganon. May mensahe rin ng abogado kay Senadora Santiago. Sana matone down yung pag-sermon. Napakagaling niyang lawyer judge. And I again apologize if I ever hurt her feelings. Simula March 12, manonood na lang daw si Aguirre ng impeachment trial sa TV dahil nag-resign na siya sa prosecution team. Nagpahayag din ng kagalakan si lead prosecutor Neil Tupas Jr. sa desisyon ng Senado. Bandang hapon, nagdatingan sa bahay ni Aguirre ang kanyang mga taga-suporta para sa isang salo-salo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Itinatanggi naman ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na may banta mula sa ilang sundalo na patalsikin sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino. Pero ayon sa isang political analyst, hindi dapat ipagkibit-balikat ang mga impormasyong tulad dito. Nakatutok si Julius Segovia. That any actions or activities that are meant to disrupt the peace and stability of this country will not succeed. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa impormasyon ni Senador Antonio Trillanes IV na ilang retiradong general ang nanghihikayat umano sa mga aktibong opisyal ng AFP para kumilos laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Nananatili raw matatag at tapat ang organisasyon ng militar. At wala man daw silang nakuha ang ganitong impormasyon. Sineseryoso pa rin daw nila ang impormasyon kaugnay sa destabilization plot. Lalo na't ang Pangulo mismo ang nagsabi sa anibersaryo ng Presidential Security Group noong nakaraang Huwebes na may puwersa na gusto siyang alisin sa pwesto. We have been taking this very seriously in order to monitor, intensify our monitoring, and verify and validate this report. Nanggaling daw ang impormasyon ni Trillanes sa mga dating kasamahan sa AFP na nilapitan umano ng ilang retiradong opisyal. Ayon sa senador, noong 1 taon pa ang bulong-bulong ang pagpapatalsik umano sa Pangulo. Pero wala naman daw pumapatol na aktibong opisyal